Praise the Lord. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Pastora Jing po ang inyong lingkod from CCC Upper Kilingan. Isa pong muling kagalakan para sa akin na sa oras pong ito kayo po ay aking mabahagina ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat, CCC family? Sa mga nanonood po sa kanilang tahanan, hayaan niyo po na sa gabing ito ay sama-sama po tayo na mag-aral, makinig sa salita ng Diyos na aking ibabahagi sa inyo. Alam ko po na yung mga salita ng Diyos, yung mga talata na aking babanggitin sa oras na ito ay napakinggan na ninyo. Ngunit hayaan niyo po na sa gabing ito ay meron pang ituro sa atin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya po yung konting oras na ilalaan natin para makinig ng salita ng Diyos ay nawa po hindi masayang sa bawat isa sa atin. Kaya po bago natin pag-aralin ang salita ng Panginoon, hayaan niyo po na sa oras na ito tayo po muna ay manalangin. Let us pray po. Mapagpalang Ama, marami pong salamat o Diyos muli sa gabing ito. Salamat po Panginoon na bagamat kami ay hindi personal na nagkakausap. Alam ko po Panginoon na sa oras na ito aabutin mo ang bawat isa sa amin sa mga pangangailangan namin. O Diyos, dalayan ko po Panginoon na sa aming pakikinig ng iyong mga salita ay buksan mo ang aming mga pandinig. Dakilang Ama, pagpalain mo ang bawat salita na aming naririnig sa aming buhay. Kaya Ama, salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ipagpapatuloy po natin ang ating tema by this month. Ang sabi po doon, drawing ourselves closer to God. Marahil po, marami na tayong natutunan, marami na tayong mga nalaman sa mga bagay na dapat nating gawin upang lalo pa tayong maging malapit sa ating Panginoon. Kaya po sa oras na ito, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Santiago chapter 4 verse 7. Sabi po doon, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ito po yung nais kong ibahagi sa inyo, na kung saan alam natin na ang dyablo ay gising 24/7, I think, hindi lang 24/7. Hanggat gusto niyang masilo yung mga anak ng Diyos ay gagawin niya. Kaya maraming kinakasangkapan ang dyablo, maraming ginagamit ang dyablo para tayo ay mahulog sa kanyang bitag o kaya sa kanyang mga pain. Kaya minsan pa, ilinalagay tayo doon sa sitwasyon na gusto niyang mabuyo tayo sa pagkakasala o gusto niyang mahulog tayo sa pagkakasala. Kaya gusto ng Diyos o dapat sa atin na maging matalino tayo. Dahil sabi nga ng Panginoon, ang dyablo ay katulad ng isang leon. Umaatungal, humahanap ng masisilang. Kaya dapat unawain po natin mabuti yung binanggit dito ni James. Sa verse 7, sabi po doon, labanan ninyo ang dyablo. Lagi nating i-resist yung kaaway. Minsan maraming Kristiyano, sangga na lang ng sangga, di ba? O ilag na lang ng ilag. Gusto ng Panginoon, ang itinuturo po sa atin ng Diyos, matuto tayong lumaban. Pero karamihan sa atin, hindi po natin alam kung paano labanan ang dyablo. Kaya sabi po ni Santiago, gusto ni Santiago na matuto tayo namang labanan ang dyablo kasi alam natin na umaatungal siya, humahanap ng masisila. Matalino ang dyablo. Alam niya kung paano tayo niya atakihin. Pero sabi ni James, labanan naman natin siya. Sa makatuwid, nais ng Diyos na alamin natin kung kailan siya aatake sa atin. At kapag dumating yon, alam natin kung ano yung gagawin natin. Kaya meron po akong tatlong nais na ituro sa inyo o nais iparating sa bawat isa sa atin na
Kapag ka dumating yung panahon na inatakot tayo ng dyablo, ang una-una po nating gagawin ay run. We need to run to God. Ano pong ibig sabihin nito? Lumapit tayo sa Panginoon. Ito po yung unang defense natin para labanan yung mga scheme ng dyablo sa atin. Kinakailangan po, alam mo, alam ko, alam natin kung tama ang relasyon natin sa Panginoon upang malabanan natin yung mga pamamaraan ng dyablo. Sabi po sa verse 4, sabi po doon, itigil natin yung pakikipag-ugnayan natin sa sanlibutan. Hindi natin kayang labanan ang dyablo kung tayo po ay patuloy nakikihalubilo o nakikisama o nakikipagkaibigan sa sanlibutan. Ito yung hindi tama nating gawin. Sabi niya, ang sino mang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Hanggat tayo po ay naandito sa ganitong sitwasyon, hindi natin o hindi tayo magkakaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon na lumayo tayo sa sanlibutan. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon, kailangan lumayo tayo sa sanlibutan. Ano po yung sinasabi dito? Yung gawain ng sanlibutan ay wag po nating gagawin. O lumayo tayo sa mga bagay yon, sa mga bagay na iyon. Kung iisa-isahin po natin, kulang yung oras natin. Pero ang sinasabi ng Diyos, yung mga gawain na alam nating hindi tama sa harap ng Diyos, wag po na tayong makisangkot sa mga bagay na yon. Upang tayo po ay masasabi natin tayo nga ay lumalapit sa Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, kung nagagawa pa natin yung mga bagay na yon, sabi sa verse 7, pasakop tayo sa Diyos. I-submit natin yung ating sarili sa Panginoon upang hindi natin magawa yung mga bagay na ito. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Sabi po sa verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Ito yung pinamamanhik sa atin ni Santiago, na lumapit tayo sa Panginoon. Come to God. Ang Diyos po ay willing niyang tanggapin tayo. Kaya gusto pa ng Panginoon sa atin, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, tandaan po natin yung una ay run to God. Kapag tayo ay nakalapit na sa Panginoon, sabi dito sa pangalawa, humble yourselves to God. Humble yourself before God. Kaya gusto po ng Panginoon, yung tayo ay buong pusong magpakumbaba sa Kanya. Ang pinaka number 1 po nating struggle, kung bakit tayo ay nahihirapang lumapit sa Panginoon, yung pride. Ito po yung strongholds ng dyablo sa atin. Matinding kalaban po natin to sa sarili natin, dahil lahat po tayo ay meron nito. Karamihan po sa atin, hanggat kaya nating hanggat meron tayong katwiran, kaya nating ipaglaban, kahit maliit na lang yung chance natin na ipaglalaban pa natin. Kasi ito yung meron tayo. Kaya ito po sinasabi, humble yourself. Kapag meron tayo ng salitang pride sa buhay natin, hindi natin magagawang magpakumbaba sa ating dakilang Diyos na buhay. Ito po yung vulnerable ni Satanas, kaya siya nakaka-atake sa atin.
Kaya dito tayo madaling mawasak, dito tayo madaling masira kapag meron tayo sa buhay natin. Kaya dito po sabi sa verse 6, labanan. Sabi, ang Diyos ay laban sa mapagmataas. Ngunit pinagpapala ang mga nagpapakumbaba. Praise God. Ito po ang nais ng Panginoon. Yung pusong mapagpakumbaba. Sabi niya, yung pusong mapagpakumbaba ay pinagpapala ng Diyos. Pero laban siya doon sa mga taong mapagmataas. Alalahanin po natin, ang Diyos po, wala tayong nakita sa Kanya na ugali mapagmataas, puro kababa ang loob. Sabi nga doon, siya ay Diyos, ngunit hinubad niya yung pagiging Diyos at siya ay naging tao. Kaya mga kapatid ko, ito ang nais ng Panginoon. Alisin natin yung mga bagay na kung saan mahirap tayong magpakumbaba. Ito yung isang bagay na mahirap gawin ng isang Kristiyano. Oo, madali tayong maging humble sa Panginoon. Pero kaya ba nating maging humble sa ating kapwa? Kaya ba nating ibaba yung ating sarili sa ating kapwa? Kaya ito yung oras para ma-realize natin na ito yung kailangan natin. Ito yung dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Kaya, sa oras na ito, ang pangatlo po, sabi niya, take up the Word of God. Para tayo ay makalapit talaga sa Panginoon, dapat yung salita ng Diyos ay taglay-taglay natin. Yung salita ng Panginoon, yun talaga yung naisapapamuhay natin. Kaya nais sa atin ng Diyos, lagi nating taglayin ang salita ng Panginoon. Alam natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Alam natin ang salita ng Diyos ay may katagumpayan tayo. Kaya alam po natin, yung salita ng Diyos dapat na isa sa pamuhay natin. Kaya tingnan po natin, nung si Jesus Christ ay tuksuhin ng dyablo, tanging salita ng Diyos lamang yung nakagapi sa kanya. Alam natin in Matthew chapter 4 verse 4, nung dalhin ng Panginoon sa ilang ng dyablo ni Satanas. Di ba? Sabi ng Panginoon ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero anong sagot ng Panginoon? Nasusulat, it is written. It is written. Lahat na sinabi niya ay nasusulat. Lahat salita ng Panginoon. Bagamat ginamit ng dyablo ang salita ng Diyos, pero hindi siya nanaig. Kasi ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kapag ginamit natin to, yung salita ng Diyos, walang makakapanaig sa atin. Because God's word is a powerful. Kaya gusto ng Panginoon yung bawat salita ng Panginoon po na naririnig natin, bawat pangaral ng mga lingkod ng Diyos na naririnig natin, dapat po ay naisapapumuhay natin. Dahil sabi sa James chapter 1 verse 22, kung tagapakinig lamang tayo ng salita ng Diyos at hindi natin ito isinasapamuhay, ang sabi ng Panginoon, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kaya po dapat alam po natin gamitin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Alam natin kung paano natin gamitin. Kaya sabi ng Panginoon, alamin natin yung mga atake ng
Diablo. Alamin natin kung paano natin lalabanan ang Diablo. At huwag po tayo matatakot na labanan ang Diablo kasi sabi ng Panginoon sa James chapter 4 verse 4, greater is He that is in me than he that is in this world. Kaya tayo mga Kristiyano, meron tayong panangga sa mga atake ng Diablo kasi si Jesus Christ ay nasa atin. He lived in us. Gusto ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at alamin natin yung atake ng Diablo sa atin. Kaya when we attack Satan in our lives, dapat po alam natin kung paano lumapit sa Panginoon. We need to run to God. Amen? We need to humble ourselves to God. And we need to take up the Word of God. Alam natin ito sa ating buhay. Kaya mga kapatid ko, pag ito yung ating ginawa, we are not defeated anymore. Tayo po ay laging tagumpay sa paglapit sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, magpasalamat tayo sa Panginoon sa salita niya na ating narinig, na ating napag-aralan. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Nawa po, Panginoon, yung mga anak mo na nakapakinig na yung mga salita ay hindi magiging talunan, kundi magiging mga matagumpay na anak mo. Sapagkat kami ay nakalapit na sa iyo. Sapagkat kami, Panginoon, ay inari mo ng mga anak. Lord, salamat sa gabing ito. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa gabing ito, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you.